tulungan sa akong Ginoo. Mas labaw pang gamhanan sa kasalanan ko. Ang silot ko gikuha, may kagawasan na, kay nadawat ko na ang grasya ni Jesus. Kahibulong ang grasya ni Jesus. Amen. Kaysa kadagatan, katingalahan ang grasya niya. Alang sa tanan, labaw pa sa akong kalabasan. Bisan pa sa kasalanan ko, daigang bililhon nga ngalan ni Jesus. Daigasya, grasyang kahibulungan sa akong Ginoo. Amen. Ang nagbugtukan ako sa talikala ko, walay pagkaulipon, kay luwas na ako, kay nadawat ko na ang grasya ni Jesus. Kahibulong ang grasya ni Jesus, lalong pa kaysa kadagatan, katingalahan ang grasya niya. Labaw pa sa akong kalapasan, bisan pa sa kasalanan ko, daigang bililhon nga ngalan ni Jesus. Daigasya, last verse. Grasyang kahibulungan sa akong Ginoo, naghatag og kalinaw nga dili mahanaw. Ang kinabuhing dayon ako nang naangkon, kay nadawat ko na ang grasya. Jesus, kahibulong ang grasya ni Jesus, lalong pa kaysa kadagatan, katingalahan ang grasya niya. Alang sa tanan, labaw pa sa akong kalapasan, bisan pa sa kasalanan ko, daigang bililhon nga ngalan ni Jesus. Daigasya. Amen. Palihog mga lingkod, ang gitawang group number 2, silang special number palihog.
Amen. Brother, standing please. Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Verses 22 to 28. 21 to 28. Ano mo sa amen? Ako'y basa sa verse number 21, tubag mo sa verse number 22, mahuman ta sa verse number 28. Then Jesus went thence and departed into the coasts of Tyre and Sidon. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, sa pulong nimo nga among gibasa. Salamat nga nini gagabion, magkatapok usab kami sa pagmamalandong si mong pulong, sa paghatag og hagit sa matag usa kanamo Ginoong Dios. Ang gipray nga tagaan ko mo kaalam, langit nun nga kaalam, gahom sa pagwali sa imong pulong nini gagabion Ginoo. Bagampo nga ikaw may magigistorya sa tagsagsadigin mo kanakan. In Jesus' name, amen. Please be seated. Get your faith ready to be tested. Get your faith ready to be tested. It is easy for us to say nga naatay pagtuo. Unya, ang atong una-una, pag moingon tang naatay pagtuo, para atong gamiton, para matubag atong pagampo. Natay pagtuo nga paminawon sa Ginoo ang atong prayers. Natay pagtuo nga tubagon sa Ginoo ang atong mga hangyo. Pero ayaw og kalimot nga sa dili pa tubagon ang atong pagampo, pinaagi sa pagtuo, testingan usa ang atong pagtuo. Testingan gyud. Unya, kini nga text nga itong gibasa karong kagabion makaigsunan, this is a story of the Syrophoenician woman. She is a Gentile. Dili ni siya Jewish nga babae. But one day, Jesus went there in the coast of Tyre and Sidon. Sidonian man eh. Behold, a woman of Canaan. It is emphasized that this is a woman of Canaan. Came out of the same coast, cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with the devil. So let us always remember that miracles only happen to us when God sees faith in us. Ang milagro, mahitabo ra gyud na sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi kung makakita ang Ginoo og pagtuo sa sulod nato. Dili para tanan ang milagro. Dili para tanan. Dili kumo kay Kristohanon ka, dili kumo kay anak ka sa Dios, maka-experience ka or normal nga mo-experience ka milagro. No. Miracles only happens to those who truly have faith. Amen. Our prayers are answered not because of its length nor of the way it is prayed, but rather because of the faith. This woman's faith is described by our Lord as great faith, meaning Jesus was measuring her faith. She was not a descendant of Abraham. She was not a descendant of Jacob. She is not a children. She was not one of the children of Israel. She is
a Canaanite. But, ni dare siya duol kang Kristo. Wala niya gihimong babag nga dili siya Hudiyo. Wala siya nagahuna-huna nga dili siguro ko paminahon ani kay dili man ko Hudiyo. Bisag kahibalugod siya nga si Kristo Hudiyo, and we believe nga sumala sa history o sumala sa pulong sa Dios nga kining Gentile o Jewish dili na sila magtarong og tagad. But this woman, because of her desperate need, dili basta-basta yang need. Kaya ang iyang anak nga babae nasudlan og demonyo. Walay usa na to nga mangandoy nga usa sa imong anak masudlag demonyo. Amen. So, her faith was measured. Her faith was tested. I believe, wala ni siya ni duol kang Jesus Christ nga dili, wala ni siya ni duol kang Kristo nga wala siya pagtuo, na gini siya pagtuo. Kaysa iya palang daan nga pangunauna, si Kristo Hudiyo, siya dili, unya, nagpabaga gisag naong nga muduol kang Kristo, na ni siya pagtuo daan. Na ni siya ahuna-huna daan nga kanang tuuhan lang ginako ni, musulay lang gyud ko, kay basin daig tabangan ko. Nasa faith. Pero ang iyang pagtuo, ang sukod sa iyang pagtuo, o ang pagsulay sa iyang pagtuo, wala niya gi-expect nga mautoy klase sa pagsulay. Her faith was measured in 3 levels. First, by her complications. By her complications. Her faith was tested by her complication. Ingon ang verse number 22, ang iyang anak nga babae, grievously vexed with a devil. Di lang kay gisudlan og daotang espiritu, kundi grievously gidaog-daog, gisakit gyud sa demonyo nga naa sulod. Imagine ka kung ikaw mo inahan sa usa ka anak, sa usa ka bata nga nasudlan og demonyo, dili ka mahimutang bisag kinsa na imong tawgon. Dili ka mahimutang bisag kinsa nalay imong nakit-an nga pwedeng makatabang imo nang duolon, bisan pa siguro og nag-away mo anak gahapon pero kasiya ray makatabang mo duol ka. Pasaylo ako, ikaw ra gyud makatabang, tabangi in taon ko kay akong anak na demonyohan. Her problem was complicated. Ang iyang problema dili lang bugas, dili lang kay bayronon sa kurente. Ang iyang problema dili lang kay bayronon sa mga bills, kung dili ang iyang problema iyang kaugalingong anak. I cannot speak more of having a problem with a child kay wala man mi anak ni faith. Pero kamong naay mga anak kay bawa mo unsay naa sa imong nahunag, unsay naa sa imong kasing-kasing sa panahon nga magsakit imong anak. Amen? She had a problem and her problem was really complicated. Normally, we don't come to God without a problem or maybe problems. Kung wala lang siguro ni iyang anak na yawaan, dili lang po ni siguro sa modul ni Kristo, kay di gud sila parihag race. But because she had a very complicated problem, she came to Jesus Christ. Usahay makaigsuunan, i-allow sa Ginoo nga makasugat tag mga complicated situations sa itong kinabuhi. God allows complicated circumstances and complicated situations and conditions nga mubump nga ni sa atong kinabuhi kay aron maninuod tag duol sa Ginoo. Amen. Kay humanly speaking, taas man ta garbo, dili man ta basta-basta mangayog tabang kung dili lang gyud nagbitay na atong tinai. Amen. And that's why somehow God will allow complicated situations to bump into us kay aron muduol gyud ta kang Kristo. Nya ato dayong maandam atong pagtuo. First, her life or her faith was tested by her complications. Tulor ni kapunto number 2. Her faith was tested by her challenges. Nagtuo siya nga sa iyang pagduol kang Kristo, it was that easy nga sadiyang mutawag siya kang Jesus. O Jesus, ang mga Hudiyo manawag man niya, Jesus, the Son of David, help us, have mercy on us, tabangan man dayon. Ako po dali po kayo niya, ingnon rin ako, Jesus, the Son of David, have mercy on me. Naon mo rin ay tagline di ay, ingnon mo siya, Jesus, Son of David, have mercy on me, tabangan din ka.
Kay daghan mga experience na eh. Uy, kay baba mo nga siya rin giingnan sa tibuok. Upat ka gospel, 4 gospel, siya rin giingnan ani. Kaning ihang challenges. Verse 23, mga kaigsunan. Yan ang Bible, but he answered her not a word. Nagtanong mo sa Bible ninyo. Coming to God in prayer doesn't mean no challenges at all. Wala nagpasabot nga kay nakaduol na ka, okay na. Wala nagpasabot kay nakaampo na ka karon, tubag na ugma. Wala nagpasabot nga nakasulti na ka sa imong prayer request, nanay answer ugma. Our faith will be tested by challenges even if we have already prayed. Bisag nakaampo na ka, bisag sige na tag-ampo, testingan gyapon atong pagtuo. I-challenge gyapon sa Ginoo atong pagtuo. In fact, we have to expect challenges because God is always in the business of testing and growing our faith. Dili ma-impress ang Ginoo nga moingon ta, Lord, thank you so much na nami building, na nami sakyanan. Dili ang Ginoo na ang iyahang malipayan nga nidako atong pagtuo. Amen. Kay kanang material things given na kay Ginoo mo'y tag-iya na. Pero ang malipayan sa Ginoo nga tungod anang ato mga gipangayo ni dako ang atong pagtuo. Tungod anang mga butang nga ni dare tagduol sa Ginoo bisag kay bawtang lisod pero niduol tas Ginoo. Tungod sa mga butang nga atong gisulayan nga bisag kay bawtang watay kwarta, bisag kay bawtang lisod, bisag kay bawtang challenging kaayo pero ni padayon ta nakita sa Ginoo ang gitan-aw niya dili ang abundance, dili ang mga tubag nga naa karon ang iya nakita ang growth sa atong faith. She was tested, letter A, by the silence of God. Challenge number 1, silence. Dili ba ilalim na nag-ampo na ka pero way tubag. Sa puton baya ka anang mag-chat na ka o niya isinra. Way tubag. Amen. Nag-adjust baya atong patience anak karon nga gusto kitang tubagon dayon. Sa una baya magpadala og sulat. Naabaya tay pailob balik 2 ka semana. Kay balo baya tang 1 ka semana maabot ang sulat didto, nya 1 ka semana pabud ang balos maabot. Muna nga natay pailob kay sige lang 2 ka semana pa man makatbalon na ta sa tubag. Pero karon dapat 2 ka minuto na kay tubag. Chat ka. Nya nasin ay salamat nasin. Nabasahan na gini. Nya mo ana na 3 dots na salamat. 2 ka oras na malangwa may tubag. Unsa man ka? I-block na lang ko. Iwan na labay ng cellphone. Iwan tubag. Kay gusto dayon tang tubagon. Amen. Muna ingon pa ni Pastor John, of the phone, of the cell phone, there is no rest. Nga naman, basta magbit-bit ka sa imong cellphone, wag yung kay pahuway. Nga naman, message diri, message dito, group chat diri, group chat dito, suguon ka diri, suguon ka dito. Muna nga, makapahuway ka kung di ka magbit-bit og cellphone. Hello? It is not easy. Unya, sa iyang situation, ikaw kuno, di ka magdali, nga kakiring-kiring ni mong anak dito. Nausab na ang tingog, manglayog ng tao. So nagdali ka. But Jesus answered her not a word. Ang Ginoo wala mo tubag niya. When God seems so silent, it is a challenge. Amen. When God seems so silent. Naaba tayo mga gi-request, naaba tayo mga giampo o mga gipangayo sa Ginoo, yet God seems so silent. Murag wa may movement ang Ginoo. Murag mingaw man. Murag hilom pa man. Pero wala nagpasabot nga silent ang Ginoo. Wa kadungog ang Ginoo. Maybe wala mo tubag ang Ginoo, wala ka pasabot nga wala siya kadungog nimo or wala ka pasabot nga wa siya naluoy nimo, wala ka pasabot nga wa siya kakita sa imong pagtuo, nakakita siya pero gi-challenge niya ang imong pagtuo unsa gyud ka tinuod. Amen. Mo nang ayaw pag-undang sa pagampo. Ayaw pag-undang sa pagsimba. Kikining atong pagsimba, pag-alagad, namina mo, pagtultol sa atong daily devotional, sa atong daily in the Word,
usana sa gitan-aw sa Ginoo kung seryoso ba ka sa imong mga giampo. Nag-ampo ka pero kinsa may imong hagiton nga dili man nato mahagit ang Ginoo. Natay mga gihangyo, natay mga giampo pero wa ta gatarong. You cannot challenge God. And you cannot blame God. Dili pwede ma-blame ang Ginoo. Wa ko gatarong kay wa man tubagas Ginoo sa kong pagampo. Ang Ginoo mo'y dapat musulti ana. Wa ko mo tubagoy kay wa magagatarong. Amen. Challenge number 1, silence. Challenge number 2, surroundings. Surroundings. Look at this. Verse number 23. Nana mo sa amen. But he answered her not a word. And his what? Disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Surroundings. Di lang kay silent ang Ginoo nga murag walay movement sa urgent kaniyang request, pero naapay mga palibot ang disciples, ang mga kuyog mismo ni Kristo nga instead mahimong encouragement niya, nakahatag hinog discouragement. Kay ni duol man ni Kristo mga disciples nga, Lord, papaulian na Lord, samok-samok raman nato. Ha, ikaw ra gituyo ana. Samok-samok raman na. Listen. Mao ni ang kalibutan atong gipuy-an. Ang mga tao nga imong gi-expect nga nagtuo kang permi nang mudasig nimo na apoy mga panahon nga ma-discourage ka na nila. Hello, are you listening to me? Ang tao nga imong gitutukan nga usa ka adlaw nalipay ka, nadasig ka, mo hinungdan nga nisunod ka sa Ginoo, mo hinungdan nakakita ka silang kinabuhi ninduta nilang kinabuhi malipayon man kay sila niya, dasig man kay silang kuyog ni Jesus Christ. Mo apil sad ko ana be. Sa una sa layo pa kanila, naibog ka silang kinabuhi. Karon nga naduol na kanila, na-discourage na ka silang kinaiya. Hello. Pero wala nagapasabot nga si Kristo dili tinuod. Ang pasabot ana kanang mga kuyog ni Kristo, tao ra pud na nga para nimo. Ayaw ka discourage ana. Amen. Ayaw kalimot nga in the first place niduol ka dili na sila maimong tuyo, ang tuyo nimo si Kristo. Usahay maputol atong pagpangayo sa Ginoo, mawad-an tag pagtuo kay na diverted ang atong focus kay tuwa ta nag-focus sa surroundings, wala kang Kristo. Analuya ko ni kuan, nya di na ka maampo. Si kuan na imong giampuan. Di na ko di na ko simba ni magtarong kay nga kuan ko ni kuan kana si kuan iyang kinabuhi ni kuan. Mao na sipyat nimo kay ang imong pag-alagad sa Ginoo nagbasi ni kuan. In the first place, wala ka diri tungod ni kuan. Kani gid si kuan gyud. Amen. Niya ka diri tungod ni Kristo. Somehow kaning atong surroundings gamiton na sila sa Ginoo nga madasig ta. Napoy mga panahon nga gamiton po sila sa Ginoo para matistingan atong pagtuo. Pero kung muundang ka tungod sa imong surroundings, nagpaila lang nga mahinang nilalang ka. Amen? Ayaw, luya-luyas magtuo kay si Kristo may mong tuyo. In the first place, ayaw kalimot, dili tao imong tuyo. Ginoo imong tuyo. Klaruha ang imong tuyo sa Ginoo o klaruha kinsa imong tuyo. Amen. Klaruha ang imuhang rason sa pagdasig. When the people that surrounds you shows no support and faith in you, maka-discourage ba kung ang mga nagpalibot nimo mo'y muunay nimo. Amen? Pero i-check imong pagtuo. Unsa man gyud rason nganong ni ako? Dili tungod nila, tungod ni Kristo. The first place, dili man sila akong gikinahanglan, si Kristo man. The people that surrounds us and the people that surrounds God, Jesus Christ, does not disprove God. Wala na nag-disprove ni Kristo. Tinuod si Kristo. It only proves that these people are just people. Like you and me. Amen. Number 3. Challenge number 3. The spurn. Spurn. Ano sa manang spurn? Rejection. Na-discourage na siya kay hilom ang Ginoo.
Na-discourage niya siya kay nakadungog pagid sa istorya nga papaulion siya kay kanang si Kristo ra gipangita kani po mga disciples pod nga pilingon pod gani sila. Amen. Hello. Kani mga disciples kita pod usahay nga mga nag-unas ministry usay pilingon pod kita mura pod kita gikinahanglan sa tao dili baya. Gipaapil ra baya ta. Amen. Ayaw. Paningkamutan nato nga mahimo tang kalipay sa uban. Maglikay ta nga mahimo tang stumbling block. Amen. Pero ingon ang Bible sa verse number 24 kani pinakabugat nga challenge kani tingog naman si Kristo. Lipay na unta siya kay si Kristo ni kanang kini igam na ni istorya na ba. Uy, verse 24 tanaw ang Bible. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. She hears rejection. Ingon siya, wa man ko gipadala para sa mga hintil. Gipadala man ko para sa mga Hudiyo. So, ikaw makadungog ka ana, murag makaingon ka, exclusive ra din eh. I am in a wrong crowd. Membro ra di ay. Ang pakanon, gusto na mag-anniversary niya, membro rin pakanon. Mura ka anang tabunan, sa ibo kalibutan, magkalayo imong tanggugo. Uli na to, niingon pastor, okay? Ang kaning pagkaon na to, ato-ato, ramang ginunta ni. Ni among ginangan ni, lainaw ko, ani among ginangan ni, so, bahin-bahin lang ta, o kita po doon ta, kamo po doon ta, mga bisita, wa mo kita mo ilabot, ani, may gamaya lang po ninyo kay kani mga membro ra bay nagasto. Ug ako anam duwa koy pananghid ay bulhot gyud gud. Lain kay na nga mura kag naa sa wrong crowd ba. Unya si Kristo pag yung nagsulti sa nga wa man ko ni ari para ninyo, ni ari man ko para sa mga Hudiyo. Pero dili ba yan amoy kasing-kasing ni Kristo? Ang tuyo ba yan ni Kristo? Sulayan ba yan pagtuo? Sometimes, it seems that God is so harsh to us. Lord, nganong, maldito mo kay kasakuha, Lord. Hangyo ko ani, wa ko ni mo tubaga, hangyo ko ani, Lord. Ngano man yung, murag, sila, Lord, easy raman kay sila, smooth raman kay sila. Nganong ako, nganong sa ako, man natunong tanang murag, di malas. Hindi man ta kumutog, di malas. Yun ang ginawa. Relax lang. When God seems so cruel or when God seems so harsh to us, it does not mean He doesn't love us. He is just testing and developing a faith in us. He's developing a character in you. Padayon lang. Kana ko nakaila ka sa ibang Diyos. Kaya ang atong Diyos, maluluyo ng mga hugmao man, di man maldito ang Ginoo. Mura lang kagi, tingan ba nga, tuha, uy, sa buuban lagi kay buutan. Utan lagi siya, sa kuha lagi stricto kayo. Di ay nakakita di ang Ginoo potential nimo gusto kanyang i-develop. Amen. Sila lagi easy ra lagi iluwa, sila lagi murag smooth ra lagi kanunay ilang kinabuhi murag ako may sige gibalitok ani uy. Sige lang kay ang Ginoo nagtan-aw sa imong pagtuo. Sometimes sa mga tao di kasabot nimo kay ang imong mga nasulayan wa nila nasulayan. Yang imong mga challenges wala nila nya murag feel nila you are smitten of God. Aglatigo ka unsa kay sala nimo. Pero God is seeing your faith. Amen. There is a spurn. When God seems rejecting to help you. Hello? Pero tanawa unsa iyang response. This is the right attitude. Tanawa. Ako dili ko kagarante ani. Kay luuran man ko. Di ko kagaranti na kay sensitibo man ko. Tanaw, verse 24, tanaw sa iyang gihimo, then came she and worshiped Him, saying, Lord, help me. Amen. Og luuran ka, di yung kakakuhag tabang sa Ginoo. Og taas ka garbo, di yung kakakuhag tabang sa Ginoo. Kita kay usahay ang attitude na to, di man lang taka tulon og istorya.
Mo tingkag mo na itong dalunggan, mo taas mo na itong garbo, basta maigo na itong ego. Amen? Amo na, nga sige ra kita tuyok-tuyok diya sa pagtuong ginagmay. Bugas-bugas ra gining ato. Nga naman, di gyud ta ka level up sa mga milagrong dinagko, kay di man ta kabalong mutulon sa tong kagulyong garbo. Tunlan na imong garbo kay ang Ginoo muhatag og dagkong milagro. Amen. Nisimba siya, pagkadungog niya sa sakit kay istorya og insulto, niluhod siya og nihapa siya, Ginoo, tabangi ko. Nga naman, because he knows Jesus, who Jesus Christ is, nakaibalo siya kinsa si Kristo, nakaila siya kinsa si Kristo, ug nakaibalo siya nga si Kristo ug makatabang, wa na ilain. Usay manggod kani maguna-una tang daghan pang lang makatabang ug i-rejecta sa simbahan, mangita tag laing simbahan. Pero kung kasabot kang wala na ilay makatabang nimo Ginoo ra, mupabilin ka og mudot-dot ka, tunlon imong garbo kay bawo kang wa kay. By the way, ako sa dili ko ganahan magpatabang og lain Ginoo ra gyud. Usay moampo ko mingo Lord. Ikaw ra gyud kong sampiton Lord kay ikaw ra ang Dios nga tinuod og gamhanan. Naay muna-huna ikaw ra ang tinuod nga Dios Lord og buhi nga Dios. Sa luyo sa una-huna, what if na laing tinuod Ginoo? Nya karon ako imong Ginoo niya, nailaing Ginoo pod nga buhi o gamhanan pod. Do you still have an option? Kubitaw no? Usop na po sa kong pag-ampo, Lord, bisag naapay laing buhi Lord nga Ginoo, bisag naapay laing naghimog laing kalibutan, ikaw gyapon akong tawgon. Kasi i-challenge sa Ginoo sa pagtuo. What if nailaing ditong naghimo? What if nailaing makatubag nimo? What if na ilaing makatabang nimo? Ako ba gyapon imong tawgon? Challenge. Kayo sahay, pag naay laing makatabang na to, mas dali ra bang utang kaysa ampo? Dali ra bang mo approve? 20 minutes, approve na ra ba? Tiksan nimo karong gabi, ugma, ihatod na ba yung kwarta? Are you listening to me? Pangutanon ka sa Ginoo, unyag na ilay makatabang nimo. Usay mo ampo ko Lord, ikaw ra gyud ang gyampuan kay wa gyud ilay makatabang nako Ginoo, ikaw ra gyud. What if na ilay makatabang? Will you still be calling me? And that's the challenge. Kana mo dakong challenge. Kay daghan baya kaayong diversion nga pwedeng makatabang nato. Andi na lang tamampo nya sayang pag-ampo ato pang himong bugal-bugalan. Sige, ampo mo diha kay ako, nanam ko. Amen. There is a spurn. But yet this woman continues even more to ask God and to worship Him. Ang Bible nag-ingon sa verse 26. Your Bibles please. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread to cast it to dogs. Masakit kay niingon ang Ginoo, ingon si Kristo, wala ko gipadala para sa mga hintil, para ra ko sa Hudiyo. Og nisimba pag yun ang babae, Lord, tabangi ko Ginoo. Ingon siya nga, dili man sakto nga ang pagkaon sa mga bata ihatag sa iro. Ang buot gyud ay pasabot kung dili bugo og pangunahuna ning bayhana. Ang mga Hudiyo mo ay tao, kitang mga hintil iro. Unya kita anak karon, you hurt my feelings. I'm gonna sue you. I feel insulted. Giinsulto ko nimo, you hurt my feelings. Imo kong giingnang iro. Kamaw ra gyud magatabang nako. Sa daghang tao maning kamot ko kako. Sige. Wag ka kabalo sa side sa Ginoo sa iyang purpose. First of all, you have to know God that God is not cruel. You have to know God that God is not harsh. No, He is not. He is just testing your faith. Pero tanawa kung sa tubag sa babae, nagbasa mo sa Bible ninyo, grabe ni nga challenge. Oy, kaya kung kita ay makadungog ani nga tubag, mangluod gyud ta og masuko gyud ta. Pero ingon ang Bible, ingon siya sa verse number 27, but she said, truth, Lord. So iyang gidawat ang kamatuoran ay sa bahala ka Ginoo, iro mo imong lantaw nako.
Pero ang kamatuoran, Lord, ang iro nakakaon mangyapog mumho sa pagkaon, same nga pagkaon, same nga mumho, same nga burger, same nga sudan, sobra sa tao. So yung isa, bisan na lang og mumho nga kananggikan ninyo, mumho lang. Tanaw, kita mo siyang faith. Ang iro man nagkaog lang, gawas na mga dog food karon, pero normally ang iro gakaon sa same nga pagkaon sa iyang amo. Same raman. Ingon siya, could you give me some crumbs of your power? Crumbs of your goodness, crumbs of your mercy, crumbs of your love. Bahalag sila mo i-focus, bahalag sila ipinakabunda, tagaira ko Ginoo, mumho. Tonight, do you have that thinking nga makaingon ka, Lord? Dagko na magiganang sa uban, pero tagay ko bisag mumho lang. Ug tanaw ang sa ingon sa Ginoo. Verse number 28. Nanamo diha? Then Jesus answered and said unto her, Woman, great is thy faith. Kanos aman ka maingnan sa Ginoo nga dako imong pagtuo. So diyang willing kang sulayan imong pagtuo. Pero kung dali kang mangluod, dali kang mo-surrender, dali kang muundang, dali kang ma-discourage, dali kang mangluod, mutalikod, dali kang dili mo tingog, unya, moingon ka, dako kay kong pagtuo, pero ako tubagas, Ginoo. Dili na dakong pagtuo. No. Maingnan lang ka sa Ginoo nga dako kag pagtuo. Human sa challenges. Human sa challenges. Number 3, by her character. Look at the character, verse 25. She worshiped him. Amen? She worshiped him even though. Verse 27, she accepted whatever the Lord has said. Dawata lang good. Sige Lord, ikaw may bahala Ginoo, pero ni ako, naginahanglan ko si mong tabang. Bisag mo lang. In coming to God, our character is very vital. It is not just faith. Faith is refined by our character. Sometimes, dako ikaw pagtuo, salig ko ni mo Ginoo, pero watay batasan. Amen. Nainangutanan ako about sa L300. Naingon siya, what if second hand ihatag sa Ginoo kay nag-ampo magitag brand new? Yang brand new kay almost 1 million man. Yung magitag kwarta. And so what if second hand ang ihatag sa Ginoo? And ko, it's fine with me. Basta Ginoo may mahatag. Dili ako'y mangita, magsusi-susi, mangitag barato, no. If God would use somebody nga tagaan kong second hand, it means He knows the condition of the engine. And so that's the attitude. Dili na ko siradaan ang pamaagi sa Ginoo, kay Ginoo man na. Kung tagaan-tag second hand, uy kanindot, basta Ginoo mo provide. Munang dili ko mo apil-apil sa Ginoo. Kaya kung imong tabangan ng Ginoo, di na na Ginoo. Ikaw na rin ang gamot. So that's fine with me. That's the attitude. Why? Kay ang atong kinaiya, tan-awon sa Ginoo, dili lang ang atong pagtuo. Usay mo hilak tayo nag-ampo, muluhod tayo nag-ampo, hilak ta pag-ayo, naatay pagtuo. Pero pag abot sa kinaiya, mapakgang o maputol sa kinaiya. Amen. Susi kita. Kita'y magbuot. Dili man ganahan ang Ginoo na. Amen. Dili ta kadawat sa mga pamaagi sa Ginoo. Di man ganahan ang Ginoo na. Maluya dayon ta kung i-challenge ta sa Ginoo. Dili man ganahan ang Ginoo na. Hello. God measures our faith on how we respond to things and circumstances. Letter A, we see the character of being sincere. We see the character of being sincere. Sincero, good. Kita mo siya sincerity. Kung dili pa na sincere, first challenge pa lang, niuli na ni. Niundang na ni. Letter B, we see the character of being humble. She accepted, nga giingnan siya sa Ginoo nga, dili man ni paras iro. She humbled herself. Ayan siya nga, sige good Lord, og iro mi. Mumho lang. Mumho.
Munta ka ng iro, bisag kung saan mo, pahawa na sa mong tabangan, baka ibaho ka. Mugsige ka na. Kadugayan, unsay imong himuon, tagaan nimo sa imong kaguliyong pagkaon. Kanang iro, pahawa na kay baho ka, sikara na imong iro. Balik ka man, wag ka na anak yapon. Mukuha ba kag bitsin, inya imong bubuan babas iro dili ay. Mukuha ka sa imong barbecue, bisag imuha unta to, imong giupat kay para mabusog ka. Oh, dara. Kaon. Ikaw magkan. Nga naman, ang imong kasing-kasing gitouch sa pagpakiluoy nga bisag giun sana na imong sikad nagpakiluoy gihapon. Pastor, yatakan gid ay i-humiliate gid tas Ginoo if kinahanglan para mulutaw ang imong tinuod nga kinaiya. If kinahanglan i-humiliate ka. Insultuhon gid ta sa Ginoo, pastor, if kinahanglan para mulutaw ang imong tinuod nga kinaiya ug pagtuo. The character of being humble. Let us see the character of being steward. She shows having no shadow of doubt. Kasaligan siya. Steward. Steadfast, Steadfast. Kung saan ng steadfast, ligon ang iyang gibarugan. Dili ko muuli, Lord, o di ko matabangan. Sama kang Jacob, siya, bahala ka, mabuntagan ka. Di giti ka buhian, ang hila ka. Kung di ko, except thou bless me, I will never let you go. Okay, dali man tang minimo nakaampo na tagkaduha usa nag-straight na bitaw ko anang prayer vigil bitaw tulo ka bulan wa gyud to bagas Ginoo di na ko moapil di gyud ka nagplano unta ang Ginoo sa ikaupat to bago na kinsa may imong hagiton nga dili man pwedeng luod-luuran nimo ang Ginoo kay Dios man siya ang Dios magpabiling Dios bisag mangluod ka ang Ginoo magpabiling Dios magpabiling nga Ginoo bisag di na ka mo simba. Because He could raise the rocks to cry out if no one will praise Him. We are just His creation and we are just His servants. We ought to be humble. We ought to be steadfast on our stand. Nga Lord, hangtod nga di ka mulakaw diri o di ko ni mo tubagon, magpabilin ko. Magpabilin ko. Kay kahibalo ko nga naan nimo ang panalangin. When Jesus Christ challenged the 12 disciples and said, will ye also go away? Peter answered and said, Lord, to whom shall we go? Lord, asa man mi moadto kung imo min palakon, asa man mi moadto? For we know and are sure that thou hast the words of eternal life. And we believe that thou art the Son of God. Kaila mi nimo Ginoo. Muna bisag asa mi moadto wa mi paingnan basta ikaw ra gyud ikaw og diha ra gyud minimo. So get your faith ready to be tested. When you say I pray, when you say I believe, I have faith, andama na kaysa di pa ang tubag, testingan na. Testingan na. Ayaw lag kasungot sa mga pagsulay. Sa puton gani ka sa mga pagsulay, diha ra gyud gutom ang pagtuo. Enjoy lang, kaya nga itong Ginoo dili harsh. Mura lag harsh. Mura lag harsh. Mura lag cruel kay murag wa man ko tubaga Lainas Ginoo Pero mas dako ang panalangin nga giandam sa imo. Ang pagampo nga dugay dako ang tubag. Amen. Manindog ta palihog. Let us pray. Precious Father, we thank you, Lord, for your word tonight. I hope and I pray nga tabangan yung matag-usa ka ng Lord God nga ma-apply nila mga pulong. Bless kami Ginoong Dios. Tabangi mi na ami pagampo, naasan mi pagtuo, apan tabangi mi nga sa panahon nga testingan among pagtuo. Dili na mo ni i-surrender Lord God among pagtuo kung dili man nimo tubagon. We are willing to undergo challenges nga ma-humble mi, matestingan among steadfastness, matestingan among attitude, matestingan among sincerity, matestingan among humility, basta lang Ginoong Dios, mapakita lang mo Lord God nga sincero mi sa among pagampo o tinud-anay among pagtuo diha kanimo Ginoo. Dalaygon kani kagabihon. Help us Lord to have the attitude of this Syrophoenician woman. Help us Lord to have great faith. Kaya nasayad mi Lord God that you are a good God
You're a loving God, you're a merciful God, and you own everything, and you can give everything, you can do anything. Dalaygon ka ni kagabion. In Jesus' name we pray. Amen. Og amen. Remain standing. Let's sing one song. Let's sing one song, please. Pagtuo maoy pagdaog. Verse 1, sing. Mga sundalo ni Jesus, panindog na kamo. Ang away padayon unta, samtang may adlaw pa. Pagsuklan ta ang kaaway sa bugos nga kusog. Pagtuo maoy pagdaog, ning kalibutan ta. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan unya gahom. Ang gugma niya bandilata, espada pulong niya. Ang dalang tulit sundon man sa mga linuwas. Nakadaog silang tanan tungod sa pagtuo. Pagtuo ang taming nato, magmadaogon ta. Amen. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan unya gahom. Mga kaaway naglibot kanato paglaglag, talikdan tang kadautan ang panulay suklan. Kamatuoran ibakos, kalwasan isulob. Ang yutan unma nga atong gitumban. Amen. Ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan unya gahom. Kaniya nga nakadaog, igantik ang kupo. Ngalan niya hibaluan sa kahimayaan. Kada sige padayon ta, ang gugma man usab. Dagong mga kaaway ta, sa ngalan ni Jesus. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan unya gahom.